Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak na kayo ay maging kasama namin sa ganitong pagkakataon. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng pagtuturo tungkol sa pamilyang Kristiyano. At sana'y lubos tayong nakikinabang para sa kaayusan ng ating mga kanya-kanyang pamilya. Kung susiriin natin ang plano ng Diyos sa pamilya, ay talagang ito ay napakaganda. Ang tao lamang ang sumisira sa lahat ng plano, ng magandang plano ng Panginoon. Last Sunday po ay tinuruan tayo kung paano magpapalaki ng maka-Diyos ng mga anak. Ngayong umaga, ang paksa naman po natin ay ang problemang mag-asawa. Kaya, ang focus po natin ngayong umaga ay para sa mga mag-asawa. May mga pagkakataong hindi maiwasan na ang mag-asawa ay mag-away o hindi magkasundo dahil sa iba't ibang opinyon o palagay. Tayo ay may dalawang magkaibang pagkatao na nagsama sa iisang bubong. Bagamat ang bawat mag-asawa ay nagsimula sa kanilang pagsasama na tunay nagmamahalan sa isa't isa. Agree po ba kayo doon? Na ang mag-asawa ay nagsimula sa masayang pagsasama at pagmamahalan. Ngunit may mga pagkakataon din na ang pagmamahal ay lumalamig sa pagdaan ng mga panahon dahil sa mga problema na dumadating na hindi nasusolusyonan ng maayos. Itinuturo ng Biblia na ang magmahalan at magpaumanhinan ay kanyang iniuutos. Ngunit kapag dumadalas ang pagtatalo at tumitindi ang pag-aaway, ang pagpamahal at pagpaumanhinan ay parang imposible nang gawin. Nauubusan tayo ng pagmamahal at napapalitan ito ng pagkamuhi, galit, pagkasawa at pagkapagod. Minsan dumadating na tayo sa puntong parang mas maganda pang maghiwalay na lamang. Di ba, kuminsan ang mga option natin kapag hindi tayo nagkakasundo, hindi kalooban ng Diyos ang paghihiwalay. Hindi kalooban ng Diyos ang paghihiwalay. Namumuhi ang Diyos sa mga taong mag-asawang naghihiwalay. Ganito po ang sabi sa Malakias chapter 2, verse 16. Malakias chapter 2, verse 16. Nasusuklam ako sa mga naghihiwalay, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napuput ako sa taong malupit sa asawa, kaya't huwag kayong magtaksil sa inyong asawa. Ang kalooban ng Diyos ay magsama ang mag-asawa habang buhay. Sabi sa Marcos chapter 10, verse 2 to 12. At gusto pong basahin yung verse 9. Ang sabi, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mula sa pasimula, ang kalooban ng Diyos ay magsasama ang mag-asawa at hindi maghihiwalay. Ngunit dahil sa katigasan ng ating ulo, nakikipaghiwalay ang tao sa kanyang asawa sa iba't ibang kadahilanan. Para maiwasan ang paghihiwalay, kailangan resolbahin ng maayos ng mag-asawa ang kanilang pag-aaway at di pagkakasundo. Ang pag-aaway ng mag-asawa ay hindi dapat ipagwalang bahala o maliitin man upang hindi mauwi sa pagkawasak ng tahanan at pagkasira ng ating mga patotoo, bunga ng ating mga kasalanan. Ngayong umaga mga kapatid, pag-aaralan natin paano susolusyonan o resolbahin ang mga problemang mag-asawa. Hindi maiiwasan o maiaalis ang pag-aaway sa mag-asawa. Ang mahalaga, alam natin paano aayusin ang ating problema.
Paano susolusyonan? Una, magmahal. Ang sabi sa Ephesians chapter 5, verse 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. At sa Tito chapter 2, verse 4, upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Sa dalawang talatang ito, na iniutos ni Pablo at ni Tito, ang umibig at magmahal sa asawa. Hindi lamang ang mga lalaki ang inuutosang mahalin ang kanilang asawa, kundi ang mga babae man ay naasahan ding magmahal sa sariling asawa. Ang kawalan ng pagmamahal sa isa't isa ay totoong dahilan at madalas ng pag-aaway ng mag-aasawa. Kung walang pagmamahal, hindi natin mapapagpaumanhin ang isa't isa. Ang paalaala ni Pedro sa unang Pedro chapter 4 verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ano po? Gusto ko po ulitin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Napakahalaga mga kapatid ng pagmamahal. Dahil ang pagmamahal lamang ang pumapawi ng maraming kasalanan. Lahat tayo ay parehas na nagkakasala at nakakagawa ng masama sa ating asawa. Kung walang pagmamahal, tutuusin natin ng legal na legal ang bawat mga bagay. Ano ang mga legal na legal? Kung ano yung ginawa sa iyo, yun din ang igaganti mo. Gantihan lang kayong mag-asawa. Magtitikisan na lang kayong mag-asawa. Ang pagmamahal ang pumipigil sa ating mangyari ito. Iniutos ni Pedro, magmahalan tayo ng tapat. Gusto ko sana magkakatabi ang mag-asawa para banggitin ang mga sinasabi ng talata. Ang sabi, magmahalan tayo ng tapat. Ang salitang magmahalan ay nangangahulugan na hindi lamang isang magmamahal, kundi parehas na magmamahal. Parehas magbibigay at parehas na tatanggap. Nakakapagod kapag isa lamang ang nagmamahal. Nakaka-relate tayo, ano? At ang isa ay gusto lamang tatanggap ng pagmamahal. Ramdam natin kapag hindi tayo minamahal at nakakasakit iyon sa ating kalooban. Ang kawalan ng pagmamahal ay siya rin pumapatay ng ating pagmamahal. Para yumabong ang pagmamahal ng mag-asawa, dapat ang mag-asawa ay parehas na nagmamahal. Parehas tayong magmamahal ng tapat. Ang magmahal ng tapat ay nangangahulugang wala tayong ibang mamahalin, kundi ang ating asawa lamang. Kapag nagmahal tayo ng iba, hindi natin mamamahal ng totoo ang ating asawa. Ang maraming away ng mag-asawa ay dahil ang isa ay mayroong ibang minamahal. Para maiwasan ito, ang sabi ni Apostol Pablo, magmahal tayo ng tapat sa isa't isa. Hindi lamang tayo magmamahal kapag kamahal-mahal yung ating asawa. Kahit hindi sa panahong hindi ka mahal-mahal at nakakagalit, ang pagmamahal ay iniuutos ng Diyos. Magmahal ng tapat, nangangahulugang itong palagi. Hindi kapag tayo nasa magandang mood lamang, magmahal tayo kahit sa panahong hindi tayo minamahal. Kung nagkulang man ang pagmamahal ang ating asawa, ang ating matapat na pagmamahal ang magpapanariwa
ng kanyang pagmamahal sa atin. Minsan, tayo ang nagmamahal ng higit at kung minsan naman ang ating asawa ang magmamahal ng higit. Ang ganitong give and take na relationship ang tumitiyak upang hindi tayo maubusan ng pagmamahal sa isa't isa. Ang pagmamahal ang dahilan kung bakit nababata natin ang masamang ugali at kapintasan ng ating asawa. Hindi po ba? Nababata natin dahil mahal natin ang ating asawa. Hindi tayo makapagpapatawad at makapagpapasensya hanggang di tayo tunay na nagmamahal. Ano daw po? Hindi tayo makapagpapatawad at makakapagpasensya kapag wala tayong pagmamahal. Nasabihin ni Pedro na ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ang kasalanan ay totoong nagawa. Totoong maraming kasalanan ang ginawa sa atin at marahil ay paulit-ulit na rin ang kasalanang ito. Ngunit pinipili ng taong nagmamahal, nakalimutan iyon na parang walang nagawang kasalanan ang kanyang asawa. Yun daw po ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal lamang ang titiyak ng maayos na pagsasama ng mag-asawa. Kung walang tunay na pagmamahal, kung hindi tunay ang pag-ibig, imposibleng magkasundo ang mag-asawa. Ang tunay na pagmamahal ay selfless. Ang tunay na pagmamahal ay selfless. Hindi inuuna ang ating sarili, kundi mas mahalaga ang taong minamahal niya. Ang pagmamahal ay hindi lamang sinasabi. Ang pagmamahal ay hindi lamang sinasabi, hindi sinabing mahal kita. Kundi ang pagmamahal ay pinatutunayan sa pamamagitan ng kilos at gawa. Kung tunay na nagmamahal tayo, hindi magtatagal ang problema sa mag-asawa. Ano daw po? Kung tunay na nagmamahal tayo, ang problema ay hindi magtatagal sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakakatiis. Hindi nakakatiis. Kapag ang mga awa ay nagtatagal, ibig sabihin nun, hindi na tayo nagmamahal sa isa't isa. Hindi po madali ang magmahal, lalo na kung ang ating minamahal ay hindi ka mahal-mahal. Ngunit ang katotohanan ito, lahat tayo ay hindi ka mahal-mahal. Lahat tayo ay mahirap mahalin. Lahat tayo ay hindi hirap na hirap magmahal. Ngunit, ipinanganak tayo sa kalikasan, tayo ay makasarili. Ang minamahalaga palagi na natin ay ating sarili. Gusto natin, tayo lagi ang tumanggap ng pagmamahal. Bakit pa tayo nagkakaroon ng problema bilang mag-asawa? Bakit tayo nagkakaroon ng problema bilang mag-asawa? Dahil tumitigil tayong magmahal. Ang tunay na pagmamahal ay bumubukal mula sa loob. Ang tunay na pagmamahal ay bumubukal sa loob. Hindi tayo nagmamahal dahil tayo ginagawa ng mabuti. Pinakitahan tayo ng mabuti ng ating asawa. Nagagawa nating magmahal kahit ginagawan tayo ng masama. Nagagawa nating magmahal kahit ginagawan tayo ng masama. Hindi natin kinukonsente ang kanilang mga ginagawa, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal ay inaakay natin ng ating asawa na maituwid sila. Mahal mo pa ba ang iyong asawa? Tanungin mo sarili mo. Mahal mo pa ba ang iyong asawa? Huwag mong ipalagay na mahal mo. Tiyakin mo kung mahal mo talaga ang asawa mo pa, kung mahal mo pa ang asawa mo. Kung hindi na masyadong mahal, marahil ay may nararamdaman ka mahal pero hindi fall in love, kailangan mo bumalik sa Diyos
na siyang source ng pag-ibig. Aminin na hindi mo na mahal o hindi mo na gaanong mahal ang iyong asawa. At tingin na bigyan ka uli ng pag-ibig sa iyong asawa. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Siya ay author at bukal ng pag-ibig. Hilingin sa Diyos na ibalik ang maalab na pag-ibig sa iyong asawa. Katungkulan natin sa ating asawa na siya'y mahalin. Kung hindi natin mamahalin ang ating asawa, nagkakasala tayo sa Diyos at sa ating minamahal. Padalawa, magpatawad. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kakambal ng pagmamahal ay pagpapatawad. Kung hindi tayo nagmamahal, hindi tayo maaaring maging mabait, maging maawain at mapagpatawad. Sabi sa Ephesians chapter 4, simula sa 17, ay tumatalakay sa bagong buhay ng taong nakipag-isa kay Kristo. Kung paano dapat mamuhay ang mga anak ng Diyos. Sinabi niya na huwag tayong mamumuhay tulad ng mga hentil. Saka sinabi niyang sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran. Ang salitang sa halip ay nagpapakita kung paano dapat naiiba ang ating pamumuhay kumpara sa mga hentil. Tayo na mga anak ng Diyos ay hindi na dapat namumuhay kagaya ng mga namumuhay ng mga hindi nagtitiwala o hindi sumasampalataya sa Diyos. Tayo ay dapat maging mabait, maawain at mapagpatawad. Ang isa sa mga prinsipyo na ipinamumuhay ng mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi magpatawad. Gusto pong ulitin, ang mga prinsipyo ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos ay hindi magpatawad. Kung ano ang ginawa sa Kanya o kung ano ang ginawa sa iyo, yun din ang gagawin mo sa Kanya. Ngipin sa ngipin, mata sa mata, buhay sa buhay. Gantihan ng masama sa masama. Yan po ang mga prinsipyo ng mga taong hindi lubos na naging mananampalataya o hindi kumikilala sa utos ng Diyos. Ngunit sinasabi na kung sa ating mga anak ng Diyos, nagbigay si Apostol Pablo ng panuntunan at ang sabi niya, magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Magpatawaran, ibig sabihin ay bawat isa ay patawarin. Hindi lamang isa ang magpapatawad, kundi parehas na magpapatawad. Dahil kayong mag-asawa ay parehas na nakagawa ng kasalanan sa isa't isa, parehas ninyong patatawarin ang isa't isa. Walang isa man sa atin ang hindi nagkasala. Lahat tayo ay nagkasala sa isa't isa. Baka akala mo ang asawa mo lang ang nakagawa sa iyo ng masama. Baka hindi mo namamalayan na ikaw man ay nagkakasala rin sa iyong asawa. Huwag mo lamang ang pagkakamali ng iyong asawa ang lagi mo nakikita at yung pagkakamali mo hindi mo naman nakikita. Ang pagkakamali ng iyong asawa ang palagi mong napapansin. Huwag nating kwentahin kung sino ang marami ang nagawang kasalanan o mas malaki ang pagkakasala. Ang utos ng Diyos, magpatawad tayo. Anong klaseng pagpapatawad ang hinihingi sa atin ng Diyos? Tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos sa pagpapatawad natin.
Pag pinatawad natin, lilimutin na natin yon. Nung pinatawad tayo ng Diyos, nilimot na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Ngayon, paano ba tayo pinatawad ng Diyos? Paano tayo pinatawad ng Diyos? Sabi sa Romans chapter 5, verse 8, noong tayo ay makasalanan pa, noong wala pa tayong nagagawang anumang mabuti, noong hindi pa tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos, noong kinapuputan pa niya tayo, noong kinamumuhayan pa niya tayo sa ating mga gawa, noong maruming basahan pa tayo, at kaaway ng Diyos, mga naghihimagsik laban sa Kanya, noong namatay si Jesus para sa atin, para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ganon ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Noong tayo ay hindi pa kaibig-ibig sa Kanya, at hanggang ngayon hindi pa tayo kaibig-ibig sa Kanya, hindi hinintay ng Diyos na maging mabuti muna tayo bago tayo patawarin. Hindi hinintay ng Diyos na mapawi muna ang Kanyang galit sa atin at sa ating mga nagawang kasalanan sa Kanya. Hindi hinintay ng Diyos na ma-realize muna natin kung gaano kasama at kasakit ang ating ginawa sa Kanya. Hindi hinintay ng Diyos na magsuri muna tayo at humingi ng tawad sa Kanya. Hindi hinintay ng Diyos na mangako muna tayo bago magpatawad siya. Ganon tayo minsan sa ating mga nagkakasala sa atin. Ano, gusto muna nating ma-realize niya na nagkasala siya sa atin. Gusto nating makita muna na magbago muna siya. Ang sabi natin, patawarin mo na. Ang sabi natin ay, patawarin ko, hindi man nagbago. Ang Diyos, hindi pa man tayo nagbabago, pinatawad na tayo ng Diyos. Pinatawad tayo ng Diyos dahil alam ng Diyos na wala tayong kakayanan na gawin, na ma-realize natin ang ating mga kasalanan. Nang si Jesus ay nasa krus, nabayubay at pinaparusahan ng mga tao, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang taong gumagawa ng masama ay hindi malay kung gaano kasama ang kanyang ginagawa. Kaya, kung hihintayin natin na ma-realize ng ating asawa ang kasamaang ginawa niya bago tayo magpatawad, baka hindi na niya ma-realize yun. Kung hihintayin mo na mawala muna ang sakit sa dibdib mo bago ka magpatawad, baka hindi na mawala iyon. Dahil bago pa mawala ang sakit sa dibdib mo, ay nakagawa na uli ng panibagong pagkakasala ang asawa mo. Ikakamatay na natin yon kapag hinintay natin na ma-realize yung asawa natin yung kasalanan ginawa, na mawala yung sakit ng loob natin. Dahil marahil ay makakagawa na uli ng pagkakasala yung asawa natin. Ang problema ay ito, hanggat hindi tayo nagpapatawad, ang relasyon ninyong mag-asawa ay hindi maibabalik sa ayos. Mamamayani palagi ang galit, puot, pagbubulyawan, paninisi, pagganti sa isa't isa, paninikis, at pagbibitiw ng sumpa. Wala ng lugar ang kapayapaan sa pamilya. Tumigil na tayong pagpalain ng isa't isa at pagpapala sa isa't isa. Kung ganito, ang buhay ng mga pamilyang Kristiyano, wala na tayong ipinagkaiba sa mga hindi sumasampalataya. Sana nare-realize po natin yon. Kung ganito ang buhay ng pamilyang Kristiyanong sinasabi, wala na tayong pagkakaiba sa ating kapaligiran.
Hindi na natin maaakit silang madala sa pananampalatayang ito. Ang sasabihin nila, parehas din naman. Di ba? Tinitingnan ang ating mga ginagawa ng mga taong hindi nananampalataya. Hindi ko sinasabing konsentihin natin ang maling ginagawa ng ating asawa o ipagkibit balikat ang kanilang mga kasalanan. Dapat natin silang ituwid, disiplinahin, akayin sa tama, at mabuti at akayin sa pagsisisi. Ngunit, habang ginagawa natin yon, dapat pinagpapasiyahan muna nating patawarin siya anuman ang kanyang nagawang kasalanan. Sa pagpapatawad ay hindi natin sinasabing wala silang kasalanan. Nagkasala siya at yun ay kailangan niyang ituwid. Pero hindi natin siya sinisingil sa kanyang ginawa. Pinatawad natin ang ating asawa alang-alang kay Kristo. Yun daw ang dapat na pagpapatawad. Hindi natin siya sinisingil sa kanyang nagawang kasalanan at pinatatawad natin siya alang-alang kay Kristo. Kay Kristo natin ipinapasa ang kanyang kasalanan. At si Kristo ang nagbayad noon sa krus. Wala siyang utang sa atin. Ganitong pagpapatawad sa asawa ang hinihingi sa atin, mga kapatid. Ganong klaseng pagpapatawad. Ano nga po yung unang solusyon para maisaayos ang problema ng mag-asawa? Magmahal, magpatawad, at patatlo ay mag-usap. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, Ephesians chapter 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikapin lagi na ang pangungusap ninyong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakaririnig. Kapag ang tao ay galit, hindi natin mapipigilan makapagsalita siya ng masakit. Ano po? Kapag galit ang tao, hindi natin maiwasang magsalita siya ng masakit. Gusto niyang ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Lahat ng kanyang galit sa pamamagitan ng salita. Ngunit ang ganitong kawalan ng pagpapigil sa sarili ay hindi makatutulong sa inyong mag-asawa. Lalo lamang lumalala ang away at di kayo nagkakaunawaan kung hindi kayo mag-uusap ng mahinahon. Ang paalaala ni Apostol Pablo, huwag gumamit ng masamang pananalita. Maaring masama talaga ang ginawa ng ating asawa, pero maaari naman nating ipaunawa sa kanya ang kasamaan ng kanyang ginawa nang hindi kailangang gumamit ng masamang pananalita. Ang masamang salita, kapag nabitiwan natin yon, hindi na natin mabawi. Hindi na natin mabawi. At ang matindi pa nun ay yung sugat na natamo sa puso dahil sa masamang salitang yon. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang pangungusap ninyo yaong makabubuti. Kahit na ang ating asawa ang nagkasala at nakasakit, ang isipin pa din natin ay ang makabubuti para sa kanya. Mabigat ano? Huwag natin siyang ituturing na kaaway, na kailangang durugin at wasakin. Ganun po man din tayo. Parang paggalit tayo, gusto natin durugin ang ating asawa. Gusto nating wasakin. Ang isipin natin ay magkasundo kayo. At ang masakit na salitang nabitiwan ay hindi deserve ng ating mga asawa. Marahil, iniisip nating deserve na mapakinggan nila yung masasalitang yon dahil galit tayo. Pero, pagkatapos ng galit na yon, pagmasdan mo
ang iyong asawa. Alalahanin mo ang kanyang mabubuting ginawa sa iyo. Ang minsan pagpapaumanhin o malimit na pagpapaumanhin sa iyo. At marirealize mo na hindi nga deserve nating magsalita ng masama sa ating asawa. Ang paalaala ni Pablo, ang pangungusap natin yung angkop sa panahon. Kapag galit ang ating asawa, mahinahon dapat ang ating salita. Ang problema natin, kapag pula yung asawa natin, pula din tayo. Kapag apoy daw yung asawa natin, dapat tubig naman tayo. Huwag mong salubungin ang galit. Ang galit. Ang salita mo ay yaon lamang mapapakinabangan at makakatulong sa iyong asawa sa gitna ng kanyang problema. Iyong hindi kapakipakinabang sa kanya ngayon ay huwag mo nang banggitin ngayon. Kapag kumalma na siya, mamaya, saka mo ipaunawa sa kanya yung kanyang mga ginawa. Mayroong angkop na panahon para sa mga bagay. Alalahanin mo na ikaw ang kakampi ng iyong asawa para siya magtagumpay. Alalahanin mong ikaw ang kakampi ng iyong asawa para magtagumpay. Hindi mo siya kalaban, kundi kakampi mo siya. Sinabi ni Santiago sa chapter 1, verse 19 to 20, tandaan ninyo mga kapatid kong minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao upang matuwid sa paningin ng Diyos. Kung ang galit sana ay nakatutulong sa atin para igiit yung tama at maayos ang problema, ay magpakagalit na tayo palagi. Dahil makakatulong pala naman yun. Pero ang problema na sinasabi ng sumulat na hindi makabubuti ang galit. Lalo lamang tumitindi ang problema kapag ang galit ay sinalubong natin ang galit. Ang malungkot, ang galit ay nagbubunga lamang sa atin ng iba pang kasamaan o kasalanan sa ating asawa. At hindi na nakalulugod sa Diyos ang ating galit, ang ating mga sinasabi. Mas mabuti ang mahinahon na pag-uusap para magkaunawaan at makaisip ng matuwid na paraan para masolusyonan ang mga problema. Ano daw po? Kailangan ng mahinahon na pag-uusap. Sabi sa Kawikaan, chapter 15, verse 1, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit nakakagalit ang salitang walang taros. Okay? Meron na tayong mga tips, ano? Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit nakakagalit ang salitang walang taros. Pang-apat at panghuli ay yung mamuhay na magkasama. Mamuhay na magkasama. Be there for one another. Ganito man sabi sa Genesis chapter 2 verse 18. Genesis chapter 2 verse 18. Hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya na makakasama at makakatulong. Sa mga talatang ito, ang Diyos ang nakakita na hindi mabuti sa tao ang mag-isa. Kailangan niya na makakasama at makakatulong. At ang pag-aasawa ang solusyon sa pangangailangang ito. Ang pinakamadalas at pinakamalaking dahilan ng problema ng mag-asawa ay kapag nagkahiwalay,
o magkahiwalay o magkalayo sa isa't isa. Kaya never na ipinapayo ng ating mga pastor na ang isa ay mag-abroad at ang isa ay maiwan dito. Maliban na lamang kung parehas silang magkasama sa kanilang pagtatrabaho. Kailangan na mag-asawa ang isa't isa. Napakalaki ng panganib sa mag-asawa kapag sila'y magkalayo. Ang Diyos mismo ang may sabi, hindi mainam sa tao ang mag-isa. At napatunayan natin yan, mga kapatid, na talagang napakadelikado na ang mag-asawa ay magkalayo. Kaya kapag pinapayuhan tayo, huwag tayong maging matigas ang ulo. Huwag nating ipangatwirang, ay kailangan po namin ng hanap buhay. Ganito po ang sabi sa Genesis chapter 2, verse 25. Genesis chapter 2, verse 25. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Ang kasama o makakasama ay pangangailangang dapat tugunan sa pag-aasawa ng mag-asawa. Kailangang iwan ng lalaki at ng babae ang kanilang magulang para makisama sa kanyang asawa. Maraming problema ang nagsusulputan kapag magkahiwalay ang mag-asawa. Unang-unang problema ay yung problema sexual. Ang mag-asawa ay parehas may pangangailangan sexual. Pangangailangang makakatalik. At ito ay pangangailangang natutugunan sa pag-aasawa. Nilikha tayo ng Diyos na sexual being. May pangangailangan sexual. Kaya nga lumikha ang Diyos ng lalaki at babae para matugunan ang pangangailangan sexual. Ang sabi sa 1 Corinto chapter 7, verse 1 to 16, hindi ko na po babasahin, pero detalyadong sinabi ni Apostol Pablo at yung instruction tungkol sa pag-aasawa. Sabi sa verse 1 and 2, na dahil sa pagnanasang sexual, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Kung hindi, ay magkakasala siya ng pakikiapid o pangangalunya. Sabi sa verse 5, matutokso siya ni Satanas dahil sa hindi siya makapagpigil sa kanyang pagnanasa. Naunawaan ni Apostol Pablo ang malakas na pagnanasa na hindi kayang pigilan at ipagkakasala ito ng mga mananampalataya. Kaya ang solusyon ay magkaroon ng bawat kanya-kanyang asawa. At kapag may asawa ka na, ang sabi sa chapter 3 verse 5, huwag kayong magkakait sa isa't isa. Kailangan tuparin ng isa ang kanilang tungkulin na tugunan ang pangangailangan sexual ng kanyang asawa. Pansinin natin yung ginamit ni Apostol Pablo, ang salitang, dapat din ang tungkulin sa kanyang asawa. Ano ang tungkulin? Tumugon sa pangangailangan sexual ng kanyang asawa. Yun ang tungkulin ng kanyang asawa. Isang tungkulin na hindi dapat pabayaan o tanggihan. Huwag kayong magkait sa isa't isa. Sabi sa verse 5, sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi ang lalaki ang may kapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Parehas may pangangailangan. Parehas katungkulan ng lalaki at babae na punan ang pangangailangan sexual ng kanyang asawa. Parehas silang dapat tumupad sa tungkulong ito. Ngayon, papaano kung ayaw tumupad ng kanyang asawa?
At paano matutugunan kung ang kanyang asawa ay malayo? Ano ang mangyayari sa pangangailangang ito ng kanyang asawa? Diyan nagkakaroon ng malaking problema. Kaya, si Satanas ay diyan pumapasok para sirain at wasakin ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya, ang solusyon ng Diyos, kailangan magsama sila. Huwag silang maghihiwalay. Kahit sa paglakad ninyo, kung hindi makakaabala, mas maganda yung magkasama. Sabi sa verse 10 to 11, ito ang utos ng Panginoon, hindi ako, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa, huwag namang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ang Panginoon na nag-utos nito. Alam ng Diyos kung gaano kalaki ang pangangailangan ng bawat asawa, kaya hindi dapat maghiwalay. Bakit iniutos ng Diyos ito? Ayaw ng Diyos na mahulog ang sino man sa atin sa tukso ng pakikiapid at pangangalunya dahil tiyak na hahatulan ng Diyos ang gumagawa nito. Ano daw po? Bakit ini-insist ng Diyos na huwag maghiwalay ang mag-asawa o kahit lumayo, kahit sa pagtatrabaho? Ayaw ng Diyos na mahulog ang sino man sa atin sa tukso ng pakikiapid at pangangalunya dahil tiyak na hahatulan ng Diyos ang gumagawa nito. Kaya, alang-alang sa ating sariling kaluluwa, mga kapatid, huwag tayong lumayo, huwag tayong humiwalay sa ating asawa, huwag nating mamalitin ang pinsala na dala ng paghihiwalay o paglalayo ng mag-asawa. Hindi lamang tayo mapaparusahan ng Diyos, mawawasak ang ating pamilya at naglalagay sa matinding kaparusahan ng Diyos. Hindi nagbibiro ang Diyos tungkol sa bagay na ito. Baka sa ating paglayo o sa ating pagkakait sa ating asawa, ay siya pa ang magtulak. Tayo pa ang magtulak sa Kanya para magkasala at maparusahan ng Diyos. At ang paalaala din, kahit ang mag-asawang naghiwalay na, ang sabi ng Apostol Pablo, huwag mag-aasawa ng iba. Dahil nagkakasala ka pa din ng pangangalunya. Kahit publicly ay hiwalay na kayo, may asawa na yung kinakasama ng asawa mo, nangangalunya siya, pero kung ikaw ay mananatili na hindi nag-aasawa, makakaiwas ka sa pangangalunya. Sa Mateo chapter 5, verse 31 to 32. Mateo chapter 5, verses 31 to 32. Ganito po ang sabi. Sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Verse 32, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakiapid, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. Dahil dito, kailangang ang mag-asawa ay dapat palaging magkasama. At huwag maglalayo o maghihiwalay. Yan ang matinding paalaala ng ating mensahe ngayong umaga. Meron pong binigyan tayo ng Diyos ng 4 na kaparaanan para ayusin ang problemang mag-asawa. At napakagandang kombinasyon ng paalalang ito. Ang sabi, para masolusyonan ang problema, una, magmahal, magpatawad, mag-usap, at magsama. Sa palagay ko'y walang mag-asawang problema ang hindi masusolusyonan o malulutas kung i-apply natin ang mga paalalang ito at mga pamamaraang ito. Ngayon, kung iiral pa rin sa atin ang ating mga pride,
at makasariling pamamaraan, wala ngang solusyon na magiging tama sa problemang mag-asawa. Kung paiiralin natin ang ating pamamaraan at hindi ang pamamaraan ng Diyos, sinasabi nating ang salita ng Diyos ay hindi mabuti. Ngunit kung ang salita ng Diyos ang gagawin nating gabay, tayo ihahatid nito sa pananagumpay. May iisang katangian ng apat na paraang ito na itinuturo ng Biblia, maging selfless. Yun po yung mahalagang itinuturo ng Biblia sa apat na paraang maging selfless. Kasi kung yung pagiging selfless ay narito pa rin, ang apat na kaparaan na ito ay baliwala. Kaya kailangan natin maging selfless. Kahit sino ang mapangasawa mo, o kahit magpalit ka pa ng magiging asawa mo, hanggat ikaw ay nagiging makasarili, walang pagsasamang titino o walang problemang mag-asawa ang masusolusyonan dahil pinaiiral natin ang ating makasariling pamamaraan. Sana'y pinagpala tayo ng Panginoon ngayong umaga at sana'y lahat ng mga problema na meron tayo ay apply natin ang apat na pamamaraan ito. At ang huli, ang paalala, maging selfless tayo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita.